Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating topic. Mula sa katanungan ni Karim Sapayani. Okay, sabi ni Karim Sapayani, Sir, ask ko lang po kahit iba na dito sa topic nyo, saan po ang pinaka-safety gawin natin pag naka-chamber load ang baril? Iba ba ang hammer or i-full cock or i-half cock or i-full cock at thumb safety? Sana magawan po ninyo ng video para sa kaalaman ng mga baguhan. Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil nakatulong kayo sa ating mga pagdami ng ating mga subscribers. At maraming salamat do sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo para madagdagan ang ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa pang-charity sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral. Ngayon din maraming salamat do sa nagpadala dito sa ating GCash number. Lalo tigit kay Aljon Dating sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. At gayon din maraming salamat kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat din sa nagpapadala doon sa ating premier videos kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Na napakalaki sir, ang muli mong pagtulong ay nagbigay muli ng pag-asa sa ating mga bata na unfortunate na mga estudyante. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Karim Sapayani. Okay, marami tayong basher dito kasi nung itinuro ko yung quick draw from the bag, talaga namang inulan ako ng basher. Kasi ang yung iba, pagka ang style nila ay ganun, akala nila sila na lamang ang tama. At yung style ng iba ay hindi na tama. Okay, halimbawa ituro ko sa inyo yung naka-insert chamber load, naka-hammer down. Ay ang alam naman niya ay condition 1. Ang alam niya ay yung talagang alam niya ay ibabas na niya yung yung hindi kagaya ng style niya ay binabas niya. O marami tayong ganun. Kung doon tayo sanay, ay wala tayong magagawa. Ang sa akin ay ganito. Alamin ninyo yung inyong mga firearms, kung yan ba ay may bisyo. Kasi mayroong may mga nakahapkak, pag kinalabit mo, pumuputok. May mga ganon. Alamin muna ninyo yung inyong mga firearms. Meron namang antigas-tigas ng thumb safety. Okay? Alamin ninyo ang bisyo ng inyong mga firearms. Meron din nagsasabi sa atin, Sir, bakit yung aking firearms naka-thumb safety? Pag kinalabit, pumuputok. So, delikado lalo yan. So, alamin muna natin ang thumb safety. At ganito, kiyan man ay naka-chamber load, safety up, kung dyan kayo sanay, at yan ang sinanay ninyo, at yan ang nakatanim sa inyong utak at sa inyong muscle memory, yan ang gawin ninyo. Yan ay kung ano yung nasa muscle memory natin. Hindi yung basta napakinggan lamang natin na ganun, ayun na. Yan po ay pinapractice, dapat ay nasa muscle memory natin yan. Kung tayo ay nasanay ng naka-chamber load at naka-hammer down, may chamber load, kung dyan tayo nasanay, siyempre, pag alam natin ang gagawin natin, anong gagawin natin yan? Naka-hammer down, may chamber load. Siyempre, pag bunot natin yan, ay ikakak natin yan. Ikakak natin yan. Kung yan ay hindi man double action. Kasi, pag tayo ay nag-rattle, halimbawa, single action yung ating baril, nagkagulo ngayon, binunot natin ngayon, ay kalabit tayo ng kalabit, hindi natin alam ang ating gagawin, ay naka-single action yung baril ninyo Ay paano nga yan, maunahan kayo.
Ang importante nga dyan ay kung ano yung prepare ninyo at pinapractice ninyo, yun ang inyong gawin. Kung ano yung inyong prepare. Kung ano yung prepare ninyo na gagawin ninyo sakaling magkameron kayo ng encounter, nagkabiglaan, ano ang gagawin ninyo? Baka magratil kayo, baka nakasip. Ngayon ay hindi ninyo alam ang gagawin ninyo. Dapat alam ninyo kung yung baril ninyo ay naka-hammer down, pagbunot, automatic, pang single action, pagtutok at kinakailangan iputok. Hindi yung pag sinabi ko ay naka-hammer down, ang pinakang safe. Naka-hammer down, may chamber load. Ay ngayon, ginawa ninyo na. Sabi ni Pinipera, naka-hammer down. Ay ngayon, nagkagulo na. Bunot ka ngayon, kalabit ka ng kalabit, hindi pumuputok. Kasi nga, kulang ka naman ngayon sa kaalaman. So, kung ano ang ninyo, tinatanong mo kung ano ang pinaka-safe. Ang pinaka-safe sa akin, walang chamber load, inserted magazine, condition 3. Yun ang pinaka-safe. Ay anong gagawin mo? Siyempre, pagbunot mo, ikakasa mo, pagbunot mo. Ay, kasi ano nga yun, doon ako nasanay Yun ang sinanay ko Kasi nga, bakit ka mo? Hindi ako pag sinabi kong yun namang iba, naka-chamber load, naka-hammer up, naka-safe. Meron namang thumb safety, mga lalo yung mga ambidextrous, pag nakalagay sa bag o nakatakin, pagkagagalaw mo, nabababa yung thumb safety, na-unsafe ng kusa. At meron namang napakalambot, biglang pumuputok din. Kaya nga may safe yan may thumb safety. Yun namang mga 1911, safe din naman yan kasi may iba sa thumb safety, iba yung grip safety, at iba pa yung firing pin block. Iba pa yung firing pin safety block. Puro safe yan. Lahat yan ay safe. Ang tanong lamang sa atin ay saan yung yung prepare ng utak mo. Saan? Lahat yan po ay safe. Kaya nga nilagay yan ng mga baril Alamin ninyo kung ang inyong mga baril ay mayroong firing pin block safety, safe yan. Safe ito. Safe yung nakaganito. Ang hindi lang safe kung hindi mo alam ang gagawin mo. Safe yan. Kasi kahit yan ay pumalo ng aksidente, hindi ka naka-trigger fingerin, yan ay hindi yan ay kahit pumalo yan, hindi yan puputok dahil nga may thumb safety. Alamin ninyo yung baril ninyo kung yan ay may grip safety. Kung yan ay striker. Okay, sa mga striker ay hindi ko ina-advise yung naka chamber load. Kasi nga naka-thumb safety naka-chamber load yan. Hindi mo alam yan ngayon. Pag yan ay lalo't alamin ninyo kung may firing pin safety block. Okay? So, ayun ang sa akin, lahat yan ay safety. Ang sa akin ay alamin ninyo yung gagawin ninyo kung paano ninyo i-execute. Yun, ang tamang alamin ninyo kung paano ninyo i-execute. Baka naman pagbunot ninyo naka-safety, hindi naman kayo marunong mag-unsafe. Kamukha nung mga tinuturoan ko. Ayaw daw pumutok. Kamukha nitong bereta, Yan. Isinape mo. Ngayon, isinape niya. Hindi ngayon marunong mag-unsafe. Ay kalabit ng kalabit, hindi pumuputok. Tapos magre-reclam, sir, sira yung baril, ayaw pumutok. Ay loko ka pala. Bakit yan ay nakasafe? Paano puputok yan? Nakasafe yan, Nga, kalabitin. Sir, sira ang trigger. Hindi alam. Alamin mo ang operasyon ng baril mo. Ngayon, i-unsafe mo yan. Pag naka-unsafe yan,
kalabitin mo, magdo-double action yan. Yun ang sinasabi ko, lahat yan ay safe. Safe lahat yan. Basta't alamin lamang ninyo ang operation ng inyong baril. Pagdating naman sa mga aksidente, nakahammer up, nakakak, aksidenteng nahulog, pumalo ito, nasira ang sir, pumalo ang hammer, may safety block pa yan, may firing pin safety block pa yan, hindi pa yan puputok. Maliban lamang kung pati yung safety block niya ay nasira na o nag-malfunction na, hindi pa yan puputok. Halimbawa naman, naka-half-cock, nahulog din. Paghulog na ganyan sa bigat ng baril, nasira ngayon yung sir, pumalo ngayon ng hammer. Thumb safety pa rin niya, may safety block pa rin yan. Kaya titingnan ninyo yung mga baril niyo, mas safe yung may firing pin safety block. May pa rin yan. Maliban lamang, kung bumigay rin yung kanyang firing pin safety block, puputok yan. Kaya ang pinakang safe, walang chamber load. Kung tatanungin nyo, ang pinakang safe ay walang chamber load. Ano man ang mangyari sa baril ninyo, hindi yan puputok. Paano puputok? Ay wala nga chamber load. O, sige nga. Kaya nung itinuro ko yung quick draw from the bag, ito yung quick draw from the bag, pati yung bag ko, bulok daw, pangit daw. Okay, ito yung tinuro ko. Ang tayo ng baril ay pag ganito, yan, nakasuksok sa bag, ganyan, nakasiper, ganyan. Okay, pagbukas ng zipper, ang turo ko, pagbukas ng zipper, diretso dukot sa baril, ang hawak ay dito, sabay putok na ganun. Siyempre, pinapractice yan. Ang bagal daw, practicein mo para ka bumilis. Ulitin ko. Pwede ang naka-half-cock, walang problema, o naka-cock, wala naman chamber load yan Mas maganda, naka-cock para kasi pag naka-cock, madaling ikasa. Okay. Ulitin ko, nasa bag. Ganyan. Nakasiper. Madali yan. Pag hawak mo sa zipper, diretsong dukot mo yan, at sabay kasa. Dito ang hawak, pag hawak, sabay kasa, sabay putok. Ang dami kong buzzer. Yun ang pinaka-safe sa akin Yun ang safe sa akin Safety ang pinag-uusapan Tinatanong ninyo ako ng safe. Ayun ang safe na gusto ko. Bahala kayo. Hindi ko naman pinipintasan yung mga, sana kung pinintasan ko yung naka-chamber load, o pinintasan ko yung naka-ganon. Wala, kanya-kanya tayong style. Style ko ito. Style ninyo yan. Yun ang sa akin. Walang yan. At kahit ka pa naka chamber load at naka safety up, ay kung mas mabilis naman ako, ay talo ka pa rin. Pag ako may practice, ay pinapractice yan Kaya sa akin, kung ano man yung prepare ninyo, practicein ninyo. At least mag-practice kayo once a week. Papracticein ninyo yan. Kung ano yung prepare ninyo, kung yan ba kasi nga sa atin, ay bawal kaya pag nagdadala ng baril, ganito. Ito, ang bag ko daw ay pangit. Kung pangit, matibay naman yan, Ganyan ako magdala ng baril. Ngayon, hindi naman po pwede dito. At kung nandito man, at kung nasa bag man yan, mas gusto ko yung ganito. Pag dukot ko, diretso na. Pabilisan lang naman yan di gagawin mo, practicein mo mas mabilis. Mabagal pa ako, walang practice. Gagawin mo palagi yan. Yun ang sa akin. So, at pag ako'y nasa bahay, hiwalay ang baril sa magazine, baka mapakialaman. Nakahiwalay, hindi ko nakasaksak dito. Nakabukod. Baka makuha ng bata o mapaglaruan. Iba yung nasa bahay ka naman Pero alam mo yung gagawin mo. Okay?
So, ayan ang yan ang para sa akin, ang lahat ng baril ay safe. Kung safe ang gagamit. Pero kahit anong safe ng baril, kahit anong kondisyon ng iyong baril, kung hindi ka naman safe, nasa tao po yan eh. Ang paniniwala ko, nasa tao ang pagiging safe. Wala sa baril. Ano man ang gawin ninyo sa inyong baril, yan ay magiging safe kung alam ninyo ang inyong ginagawa. Pero kahit pa yan ay naka-hammer down, naka-chamber load, at hindi ninyo alam ang inyong gagawin, ay magmumukha kayong baka kayo ay mapahamak. Yun ang sa akin. Basta practicein ninyo kung ano yung prepare ninyo. Walang problema sa akin yan. Lahat yan ay safe. Basta't alam mo yung 4 cardinal rules of gun safety, ikaw ay responsible gun owner, lahat yan ay safe. Alamin lang ninyo. Kaya nga sa mga practical safety, may condition 1, may condition 2, lahat pinapractice yan eh. Alam natin. Pero sa akin, mas maganda na sa mga baguhan, double action. Kung kayo mga baguhan, mas maganda ang double action. Chamber load, hammer down, double action. Yari. Yun ang pinakang sa akin. Basta't ikaw ay presence of mind, may chamber load. Think that your gun is always loaded. Yun ang yun ang lagi mo na safe. Laging loaded yan. At lagi mong i-check yan, halimbawa lalakad ka, baka naman lumakad ka, akala mo may chamber load, wala naman pala. O edi checkin mo muna yan. May chamber load, hammer down. Okay, double action. Alam mo nang gagawin mo. Pag kailangan pagbunot mo, boom, nandun. Putok, parang revolver. Yun lamang para sa akin. So yan, at sana iwasan natin ang pangbaba sa ating sa ating kapwa. Hindi ko mo yung alam mo ay hindi ginagawa nung iyong kapwa, ibabas mo na siya. Hindi po ganoon. Yun ang alam niya eh. Yun ang alam niya safety eh. Doon siya komportable eh. Diyan ka naman komportable. Komportable ka na may condition 1 yan. Chamber load, hammer up, safety on. Diyan ka komportable. Komportable ka dyan. It doesn't matter. Diyan ka nasanay eh. Alam nga namang, sabi ko sa'yo, hindi matama yung ginagawa mo na yan. Hindi, tama yan. Yan ang alam mong safety eh. Yan ang alam mo eh. Kung ikaw naman ay naka-hammer down at naka-chamber load, siguraduhin mong paghawak mo ng baril mo kung single action yung iyong baril ay mabilis kang magkak ng baril. Di kay para kang ngayong yung cowboy. Sige. Ganun lang yan. So, lahat yan ay safe. Dapat lang talaga alam natin ang ating gagawin. Know your gun at meron kang muscle memory. Ano man ang mangyari, meron kang plano sa iyong gagawin. May plano ka. Nakita ko sa Facebook, may nang hold up, nandito yung shotgun, Alam niya yung gagawin niya eh. Nakatutok sa kanya, nalingat yung tumututok sa kanya. Pagdampot niya, boom, di takbuhan. Di ba, may napanood tayong ganun. Alam niya ang gagawin niya, nakaprepare siya. Nakaprepare ka. Alam mo ang gagawin mo pagdating sa kagipitan. Yun lamang sa akin. So yan, napapahaba na tayo. Sasabihin na naman ng iba, paulit-ulit. Yung nag-comment sa akin na dapat daw mag-i-edit tayo ng video. Mag-i-edit. Kailangan may ibang angle. Hindi ko na po kayang gawin yan. Wala po akong edit. Dahil masyado akong busy sa aking trabaho. Itong pag-vlog ay sinisingit ko lang ito sa aking trabaho. At ang importante sa akin na i-deliver ko ng maayos yung ating lesson at naunawaan ninyo, hindi ko na po kaya yung mag-edit na ganyan dahil sobrang hassle na po sa trabaho ko. Okay, so ito ang ating community guidelines, community spotlight. Shout out kay Alfredo Isidro, meron kang 100 plus na engagement or dosify ng Las Piñas. Shout out kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shout out kay Unico Iho,
27. Meron kang 100 plus na engagement. At shout out kay My Geographic. Meron kang 19 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista. Meron kang 99 engagement. At shout out din sa iyong mga kasamahan dyan sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Okay, maraming salamat po sa inyo. At shout out sa aking mga kababayan, taga Pinumalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aking bagong Papa Burger dyan sa Albar's Street, sa dati kong machine shop. Sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap. Thank you very much.